So, naka-receive tayo ng tawag kagabi. Ready for pickup na daw yung visa ko. Tumawag si Attic Tours ng 6:46 or magsa 7. Lagi ganun sila tumatawag. Yung single entry visa ko din sa Japan, tumawag sila. Gabi din yun, 6. Papunta naman ako papasok ko sa office. Tapos kagabi, before 7, naka-receive ako ng tawag na, ma'am, ready na po for pickup. So, puntahan natin siya ngayon. Naligo naman ako kagabi, so wash lang tayo, toothbrush, and siguro doon na tayo kakain malapit sa kainan doon or sa food court. And bibili rin ako ng pang-gift ko kasi bibinyagan yung anak ng best friend ko this Sunday. Pero kung ano yung ibigay ni Lord, sige, go na ako. Basta paulit-ulit akong makakapasok at labas ng Japan na hindi na kailangan mag-apply pa ng visa every time na aalis. So, go na ako doon. And update ko kayo kung anong magiging resulta. Kung nag-grant ba tayo or na-deny. Kung nag-grant man, ilang taon. So, yun. Hi everyone! Welcome back to my channel, and itutuloy ko na yung kwento ko. Kararating ko lang sa bahay from travel agency kasi kagabi naka-receive ako ng tawag nga na ready for pickup na yung visa or passport ko. Unfortunately, hindi tayo nag-grant ng multiple entry sa Japan, but we were given a single entry, which is fine. Well, honestly, nasad ako kasi I was hoping kahit 1 year na multiple entry or even 5 years. But then, okay na rin na nag-grant ako ng single entry kasi at least magkakaroon ako ng travel history sa Japan. Kasi, like I mentioned, yun yung ng February or January, yun yung first international travel ko. So, maybe wala akong ganong like travel history. I'm not sure. But, in terms of finances naman, na-support ko naman yun, na-provide ko naman yun. But that's okay, that's fine. Naka-get over na ako doon after how many hours. And ang ginagawa ko ngayon, ang dilemma ko lang kasi is since ang visa ko is until June, kailangan ko siya makonsume or magamit before June 4. Nagbubook ako ng ticket ngayon. May nakita na ako actually, May 24 to 31. And then, naghahanap din ako ng review kasi may nakita akong capsule hotel. Kasi yung pinagstayan ko sa Tokyo, hindi siya available for those dates. Kaya naghahanap ako ng iba, which is Shinjuku. Shinjuku pa rin kasi I love Shinjuku. Kahit gaano pa siya kaingay, medyo magulo sa gabi, pero yung vibe niya. I was hoping nga na makuha ko na yung Tokyo, yung capsule. Lapit pa sa station, pagbaba ko may mga convenience store. And sa Shin-Okubo, malapit din siya. So, ayun lang. Well, hindi ko alam kung paano ko siya pagkakasyahin kasi May 2 to 7 meron akong Taiwan, and then ngayon naman Japan, May 24 to 31. As a corporate girly, hindi ko alam kung paano ko pagkakasyahin yung leave ko. Although marami naman akong leave, may leave pa ako. Pero sana walang ganong project, walang ganong ganap sa May. Ayun lang. Hi everyone, just a quick update. Nabook ko na yung ticket ko and yung hotel na pag-stayan ko. Unfortunately, hindi available yung 31 or hindi ko nakuha yung budget ko until 31 kasi na-mention ko na May 24 to 31. So, mag-shorten siya, magiging 24 to 30. Mag-stay ako sa Tokyo, around Tokyo lang kasi hindi ko na-visit yung mga temple or I'm not sure kung mag-Mount Fuji ako sa araw na yun, but definitely around Tokyo lang naman kasi hindi ko napuntahan yung Asakusa, Ginza, sa Ueno, hindi rin ako nakapunta doon. So yun yung most likely na explore ko, most especially yung mga temple. Yun yung mga gusto kong puntahan sa May 24 to 30. But I will be bringing with me yung laptop ko kasi I will work then for a couple of days doon, and 2 araw lang yung leave ko, pero kasi malapit siya sa Sabado-Linggo, so I think 4 days that's more than enough, or enough na yun para makapag-travel ako.
around Tokyo. And ang maganda dito, yung hotel na nakuha ko is like pababa ng Shin-Okubo, mga lakad lang, kakanan ka lang and then lakad and then ayun na yung hotel. So like I said, gusto ko pa rin makakuha ng hotel or capsule hotel sa Shinjuku, and ang ganda ng rate niya, ang taas ng ratings niya sa Agoda ko siya ulit binook, and I'm just so happy and thankful. Pero yung araw na to talagang nakakapagod, so nakaupo lang ako dito sa ilalim ng table ko kasi tatapos lang ng shift ko, onting pahinga lang, and then tatakbo ako mga 15 to 20 minutes quick run lang para at least meron pa rin akong exercise kasi wala na akong exercise masyado. I'm just so happy and thankful na nado-document ko yung journey ko sa pagta-travel kasi I think this is my year para mag-travel, and since medyo kaya na natin mag-travel ngayon, ayun, pinupurso ko na siya. Sana ma-fulfill ko yung sinabi ko sa sarili ko na at least 3 countries ang pupuntahan ko every year. Wala ng oras na. Naririnig niyo ba yung tiktilak ng manok? Kasi it's around 5 o'clock na, and ayun. So far, yun yung ganap, and babalikan ko tong video na to after ko mag-travel sa 24 to 30, and then for sure, mag-update ako kung ano yung nangyari, kung ano yung mga ganap dun sa trip ko sa Tokyo. I'm just so excited and I'm motivated to work kasi syempre para at least meron akong panggastos. Although, ang plano ko is hindi ako maggagaya ng recent travel ko sa Japan, like talagang nag-splurge ako sa pasalubong and all. As much as possible, medyo budget to. At the same time, gusto ko na mag-enjoy din ako somehow, pero hindi naman yung super tipid na travel. So, ayun, if you're an employee, corporate girly like me, and gustong i-inject yung pagda-travel habang nag-work kayo, I think it's doable. So, and isa rin sa mga reason kung bakit ginawa ko yung YouTube na to is para, alam mo yun, in the future I can look back na, ito yung memory ko nung ganito ako, nagpunta ako sa ganito. Because who knows, maybe 3, 4, or 5 years, baka napag-travel na ako sa Europe. And most especially sa Spain, kasi yun talaga yung dream country ko other than Japan. Kasi 3 yung favorite kong puntahan. Number 1 is Japan. Second is Spain. Well, it's not really second kasi sa Europe yun yung number 1 kong gustong puntahan. And yung Norway for the Aurora Borealis. So, ayun, hopefully in 3 to 5 years maganap yun or mangyari yun. I'm claiming kasi hanggat kaya ko pa and hanggat may kakayahan pa ako na mag-travel, why not, diba? So, ayun lang, yun ang update, and for now I'm gonna go ahead and run for about 15 to 30 minutes. Thank you for watching.